So what's good mga Lodi, it's your boy Anime Real Quick Page channel. So we are back again. So ang tatalakayin nga natin ngayon ay yung chapter 219 ng Tokyo Revengers. Pero bago nga ako magsimula ay kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe o bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na. At syempre i-hit mo na ang notification bell para always ka nang updated sa kada ilalabas pa nating mga video. At huwag mo na din kalimutang i-like itong video natin. So, simulan na nga natin to kaagad. So, once again, this is Anime Real Quick Page channel. Let's go! So, mga Lodi, bago nga tayo mapunta sa latest chapter ng Tokyo Revengers ay konting recap nga muna tayo sa recently chapter ng Tokyo Revengers ang chapter 218. So, dito nga ay nagkaroon ng isang engranding meeting ang Brahman Gang. At sa engranding meeting nga na ito ay bida si Takemichi kasi ang meeting nga na ito ay kay Takemichi lang nakapokus sa pagsali niya. Dito nga ay pinakilala na nga ni Kawaragi Senju si Takemichi sa lahat bilang bagong miyembro ng Brahman Gang. Kasabay nga nun ay binigay na nga dito ni Kawaragi Senju kay Takemichi yung uniforme ng Brahman Gang. Kasabay ng pag-welcome niya dito at opisyal na nga si Takemichi ditong naging miyembro ng Brahman Gang. Then pagkatapos ngang ibigay ni Kawaragi Senju yung uniforme ng Brahman Gang kay Takemichi ay isinigaw nga dito ni Kawaragi Senju sa lahat na the time must come. Sa July 14 nga daw ay lalabanan na nga daw nila ang Kanto Manjigang na pinamumunuan ni Mikey at ang Roko Hara Tanday na pinamumunuan ni Sao Terrano. Pagkatapos niya ngang sabihin niyon, isinundan niya nga kagad ito ng mga salitang let's begin the battle of the three deities. At nang marinig nga iyon ng lahat ng miyembro ng Brahman Gang ay sumigaw nga ang lahat ng malakas. Kasi mas na-hype nga kasi sila dito mga Lodi ni Kawaragi Senju. Then isinuot na nga ni Takemichi dito ang uniforme ng Brahman Gang at napasabi nga si Takemichi sa sarili niyang sa wakas magkikita na daw sila ni Mikey. Then at the last 2-page part nga ng chapter 218 pagkatapos ng meeting ng Brahman Gang ay nagmumuni-muni nga si Takemichi sa bahay niya habang iniisip si Kawaragi Senju. Then habang naglalaro nga sa isip ni Takemichi si Kawaragi Senju ay may bumato nga ng maliit na bato sa bintana ng tinitirahan ni Takemichi. Nang tignan nga ayon ni Takemichi ay nakita niya nga si Kawaragi Senju sa labas, nakatayo at niyayaya nga siya nitong mag-date. Kasabay nga nun ay dito na nga din nagtatapos ang chapter 218 ng Tokyo Revengers. So now, let's proceed to the latest chapter, ang chapter 219 ng Tokyo Revengers. Kaya, let's go! So, dito nga sa chapter 219 ay pumayag nga si Takemichi sa yaya ni Kawaragi Senjung date. Kasi, ang buong pag-aakala niya nga, ay puta hilig ko pumiyo. Kasi ang buong pag-aakala nga dito ni Takemichi ay seryoso ang pag-uusapan nilang dalawa. Pero nakita naman natin sa unang funnel ng chapter 219 ay dinala nga lang siya ni Kawaragi Senju sa amusement park. So gaya nga ng sinabi ko kanina, natulig nga dito si Takemichi mga Lodi. At sinabi niya nga kay Kawaragi Senju na akala niya nga daw ay seryoso ang pag-uusapan nilang dalawa. Pero balak lang pala siya netong isama sa gusto netong puntahan, which is yun nga yung amusement park. So validate naman mga Lodi yung mangyayari. Mas masasabi pa nga ang date to kasi real bonding to mga Lodi. Kaya yari talaga si Takemichi kay Hinata Tachibana mga Lodi pag nalaman. Yari to, yari yan. So balik tayo. So pagkatapos ngang sabihin niyon ni Takemichi kay Kawaragi Senju ay sumagot nga ito sa kanya na yap, gusto ko kasi pumunta dito. Then pagkatapos niya ngang sabihin niyo kay Takemichi ay pumasok na nga silang dalawa. Pagkapasok nga nilang dalawa ay dun nga ay napawaw at parang batang namangha dito si Kawaragi Senju nang makita niya yung loob ng amusement park kasi nagandahan nga siya ng sobra sa lugar na iyon. At sinabi niya nga kay Takemichi na ang huling punta niya nga doon sa ganung lugar ay nung grade 6 pa siya. Pero bago pa nga silang dalawa magpatuloy ay nagtanong nga muna si Takemichi kay Kawaragi Senju kung saan ay pabiro niya nga sinabi kay Kawaragi Senju na di ba nga daw ay namili sila ng tunay-tuniladang mga damit nung nakaraang araw. Pero bakit yung Brahman uniform pa rin daw yung pinili niyang suotin o suot-suot niya? At sumagot naman kaagad si Kawaragi Senju sa kanya na mas komportable daw kasi siya kapag iyon ang suot-suot niya at nagpatuloy na nga silang dalawa. At dito nga ay ang una nilang sinakyan na rides ay yung Ferris wheel. At habang nasa Ferris wheel nga silang dalawa ni Takemichi at pataas ang Ferris wheel ay manghang-mangha nga dito si Kawaragi Senju kasi ang taas na nga daw nilang dalawa ni Takemichi at isinigaw niya nga ito sa baba. At pagkatapos nga nun ay yung pangalawa nga nilang sinakyan dito na rides ay yung kabayu-kabayuan which is di ko alam mga Lodi kung ano yung tawag doon. Pero nung bata ako mga Lodi nasakyan ko na din yun.
So habang nakasakay nga silang dalawa dito mga lodi ay nakatingin nga si Takemichi kay Kawaragi Senju habang sayang-saya si Kawaragi Senju nakasakay sa kabayo. Dito nga hindi makapaniwala si Takemichi na ang katulad nga ng nakikita niyang si Kawaragi Senju na yon ay may kakayahang makapagsimula ng isang malaking labanan sa pagitan ng tatlong makapangyari hanggang sa buong Tokyo at sa 3 deities na si Mikey at South Terrano. At kamanghang-mangha nga daw na isa si Kawaragi Senju doon. Kaya dito nga'y napatanong nga ulit si Takemichi sa sarili niya habang namamangha kay Kawaragi Senju. Dito nga'y sinabi niya sa isip niya na ano kaya ang nilalaman ng isipan o iniisip ni Kawaragi Senju. At pagkatapos nga nun na yung next nga nilang sinakyan ay ang roller coaster at habang nakasakay nga silang dalawa doon magkatabi ay biglang Kawaragi Senju kay Takemichi na sa makatuwid. Bago nga nila palakihin ang Brahman Gang na gustong mangyari ni Takeo Miyakashi ay kailangan nga daw muna nilang talunin si Mikey at si South kasama na ang mga gang neto. Then pagkatapos nga nilang bumaba sa roller coaster ay may nakita nga si Kawaragi Senju na Tansaku, which is yun nga yung bamboo na pwedeng magsabit ng mga wishes at pwede nga silang maglagay doon ng kahilingan nila. At nagdesisyon nga dito si Kawaragi Senju na maglagay nga sila ng mga kahilingan nila. Habang nagsusulat nga si Takemichi ng wish niya ay tinignan nga yon ni Kawaragi Senju kung saan yung nakalagay nga sa wish card. Dito ni Takemichi ay ang kahilingang tatalunin niya daw si Mikey, which is goal nga yung linagay niya. Nang makita nga yon ni Kawaragi Senju ay tumawa ito at sinabi niya nga kay Takemichi na ang boring nga daw ng wish niya. At sinabi nga sa kanya ni Takemichi na shut up kasi yun na nga daw yung goal niya nung nakaraan pa lang yung sinusulat niya. At sumagot naman si Kawaragi sa kanya na okay, di isasulat ko na nga din yung gusto ko. Then sabay biglang ang ipinakita ni Kawaragi Senju yung wish niya kay Takemichi kung saan yung nakalagay nga sa wish card ni Kawaragi Senju ay poprotektahan niya nga daw si Takemichi. Napangiti at natuwa naman doon si Takemichi nang makita niya iyon. At napasabi nga si Takemichi sa isip-isip niya na si Kawaragi Senju nga daw hindi po ng babaeng masyadong straightforward. At nag-thank you nga si Takemichi kay Kawaragi Senju. At sinabi nga ni Kawaragi Senju sa kanya na yun nga daw ang unang beses na nagsulat siya ng katulad nun. Nang marinig nga ni Kawaragi Senju yung pagpapasalamat ni Takemichi, ay sinabi niya nga kay Takemichi nang nakangiti na pwede niya ba daw bang maging kaibigan si Takemichi.
Nang marinig nga yun ni Takemichi ay napatingin nga ito sa mga mata ni Kawaragi Senju at sumagot nga si Takemichi kay Kawaragi Senju na oo naman syempre. At dahil kaibigan na nga daw ni Takemichi si Kawaragi Senju ay cargo di konsensya na daw niya si Kawaragi Senju. Kung sana'y kung ano man ang mangyari sa'yo, sabi ni Takemichi kay Kawaragi Senju ay tiyak na poprotektahan kita at nilahad nga ni Takemichi yung kamay niya. Nang marinig nga ayon ni Senju ay sinabi niya nga hindi niya daw kailangan ng promise ni Takemichi kasi malakas na daw siya. Kaya hindi niya na nga daw kailangan ng poprotekta sa kanya. At sumagot naman si Takemichi habang nakangiti na hindi ka naman dyan nagkamali. Pero sumagot naman kaagad si Kawaragi Senju kay Takemichi na na-appreciate daw niya si Takemichi at nakipagkamay na nga ito kay Takemichi. At nang mag-handshake na nga silang dalawa ay nagka-vision nga bigla ulit si Takemichi about kay Senju at sa pagkamatay nito at mas malinaw na nga yung nakita niya kesa nung nakaraan. Sa vision niya nga ngayon ay may nakita siyang amusement park na saktong nasa amusement park nga sila ngayon. At napatakip nga si Takemichi ng bunganga niya sa nakita niyang mas malinaw na vision. At nang napansin nga siya ni Kawaragi Senju ay tinanong nga siya nito na anong mali Takemichi. At napansin nga bigla ni Kawaragi Senju na umuulan na pala. Sa kabilang banda naman, sa panel na ito ay nakita nga natin dito si Draken sa bike shop nito. At nung umulan nga bigla ay medyo nagtaka si Draken kasi July nga daw yun, which is nangangahulugang summer day yun. At bigla ngang dumating si Inopi na nakamotor at sinabi niya nga kay Draken na may masama nga daw siyang balita. Kasi ang Rokohara Tanday nga daw ay kasalukuyan nang papunta sa amusement park kung saan naroon si Takemichi. Sa kabilang banda nga ulit ay nagtataka pa nga rin dito si Takemichi kung saan ay naging malinaw na nga sa kanya ang lahat habang pinagtatagpi-tagpi yung mga nasa isip niya na nakita niya sa vision niya. Yung amusement park, yung paggulan at yung promise. Habang naghahanap pa nga si Kawaragi Senju ng masisilungan ay doon na nga naklaro ni Takemichi na ang na-vision niya nga ay mangyayari na lahat iyon mismo doon sa mismong araw na iyon. At dito na nga nagtatapos ang chapter 219 ng Tokyo Revengers na nag-iwan sa atin ng katanungan na mababago. Kaya ni Takemichi yung masamang mangyayari sa gabing iyon o maililigtas niya kaya si Kawaragi Senju. So now, let's proceed to the next chapter. Ang chapter 220 ng Tokyo Revengers. Let's go! So, sa unang panel nga ng chapter 220 ay nakita nga natin dito si Takemichi at Kawaragi Senju sa isang kainan. At yun nga ang yung nahanap nilang silungan mga lodi. Kasi kung matatandaan nyo nga, yung sa chapter 219 ay umulan nga, di ba, bigla doon. So nagpatuloy pa nga din yung date nilang dalawa. Then habang nandun nga silang dalawa kumakain, which is hindi nga kumakain si Takemichi mga lodi. Kasi malalim pa nga rin yung iniisip dito ni Takemichi about sa na-vision niya kay Kawaragi Senju. Then habang nandun nga sila mga lodi, nayamot nga si Kawaragi Senju sa ulan. Kasi hindi pa nga daw yun tumitigil, hindi pa nga daw tumitigil yung pagbuhos ng ulan. At napansin nga ni Kawaragi Senju si Takemichi kasi hindi nga man lang ito umiimik, which is tulala nga lang dito si Takemichi mga lodi. So gaya nga na sinabi ko kanina, malalim pa nga din yung iniisip dito ni Takemichi. Nang mapansin nga siya ni Kawaragi Senju mga lodi, sinabihan nga ni Kawaragi Senju si Takemichi na what's up Takemichi, hindi mo pa nagagalaw yung pagkain mo. At tumugon naman dito si Takemichi na halatang kagagaling lang talaga sa pagkatulala. Sinabi nga dito ni Kawaragi Senju kay Takemichi na gagamit daw siya ng restroom at umalis na nga ito. At naiwan na nga si Takemichi mag-isa. Habang mag-isa na nga lang si Takemichi ay napaisip nga ulit ito about sa na-vision niya o yung vision niya kay Kawaragi Senju. Sinabi niya nga sa isip-isip niya na kung yung vision niya nga daw ay mangyayari talaga in future, then mamamatay na si Kawaragi Senju ngayong gabi ay tinanong nga ni Takemichi yung sarili niya na ano kaya yung magagawa niya para mailigtas si Kawaragi Senju. Sino kaya nga atake sa kanya sa mismong lugar na iyon at kung hindi nga daw nagkakamali si Takemichi ay sa ulo nga daw ni Kawaragi Senju siya nagka-injured. At bigla ngang natauan dito si Takemichi at nataranta nga ito kasi hindi niya nga napansin, which is nagpaalam naman sa kanya si Kawaragi Senju pero hindi niya nga napansin na umalis na nga ito. Sabi nga ni Takemichi ay hindi nga dapat daw mawala sa mga mata niya si Kawaragi Senju kaya hinanap niya nga kaagad si Kawaragi Senju, which is naalala niya ngang pumunta ito sa restroom kaya pinuntahan niya nga kaagad ito doon at nagmamadali nga si Takemichi. Then habang tumatakbo na nga si Takemichi papunta kay Kawaragi Senju ay sinabi nga ni Takemichi sa isip-isip niya na pero ano ba daw yung dapat niyang gawin, which is paano ba daw aatakihin si Kawaragi Senju.
Then sa pagtingin nga ni Takemichi ay namalayan niya nga dito bigla na malapit na pala siya sa restroom kung saan naroon si Kawaragi Senju at napalingon nga bigla si Takemichi sa isang banda kung saan ay nakita niya nga doon yung wish card ni Kawaragi Senju. At nung nakita niya nga yon ay may bigla nga siyang naalala yung sinabi sa kanya ni Kawaragi Senju sa vision niya about sa promise. Pero bago pa nga may ma-realize si Takemichi ay may bigla nga sumulpot na 4 na kalalakihan which is mga delinquents nga rin to mga lodi. Which is base nga din mga lodi sa pinag-uusapan nila ay nakonfirma nga natin dito na mga miyembro sila ng Rokohara Tandai kasi nababanggit nga nila si South Terrano. So yun nga, kinumpirma nga ng nangunguna sa 4 na kalalakihang ito na si Takemichi iyon. At na-realize nga dito ni Takemichi na siya pala mismo ang target. Then habang kaharap na nga ng 4 na kalalakihan na yon si Takemichi ay nagtanong nga yung kasama nung nasa unahan at sinabi niya nga sa nangunguna sa kanila na seryoso ba daw sila na siya si Takemichi. At sumagot naman kaagad yung nasa unahan at sinabi niya nga yep, nakakatiyak daw siyang siya yun. Kasi siya nga daw yung kasama ni Kawaragi Senju which is kasama niya nga daw si Kawaragi Senju. Natatakot na nga dito mga lodi si Takemichi at tinanong niya nga sa mga ito na kung sino ba daw sila. At hindi nga nila mga lodi pinansin si Takemichi kasi nag-uusap pa nga din sila. At may nagtanong nga ulit sa nangunguna na sure ba daw talaga siyang gagawin niya iyon. At tumugon nga ito kaagad na oo daw sigurado siya. Kasi yun nga lang daw yung nakikita niyang paraan para umangat yung posisyon nila sa Rokohara Tandai. At sumagot nga din dito yung nasa gilid na wag daw silang mag-alala kasi hindi nga daw niya iyon sinabi kay South Terrano. Then bumunot na nga yung nasa unahan ng barel at tinutok niya na nga ito kay Takemichi. At sinabi niya nga ang nakakasiguro daw siyang maiintindihan siya ni South Terrano. At nabigla nga dito mga lodi si Takemichi kasi nakita niya nga yung barel nung lalaking itinutok sa kanya. Then na-realize nga dito mga lodi ni Takemichi na mangyayari na yung na-vision niya sa pagkamatay ni Kawaragi Senju. Kasi possible nga na prinotektahan siya nito kaya namatay si Kawaragi Senju which is yung promise. At yun na nga mga lodi, bigla ngang sumigaw si Kawaragi Senju at nagmamadali nga itong pumunta kay Takemichi para protektahan ito. At nung nakita nga siya ni Takemichi ay sinigawan nga niya si Kawaragi Senju na manatili na nga lang daw ito sa likod. Pero hindi nga nakinig si Kawaragi Senju at nung nagpaalala na nga yung lalaki na wag na nga daw gagalaw si Takemichi kasi babarilin niya na ito ay mas binilisan pa nga lalo ni Kawaragi Senju yung takbo niya para protektahan si Takemichi para salagyan yung balang tatama kay Takemichi. Then habang papunta na nga si Kawaragi Senju kay Takemichi at nung hindi nga nakinig si Kawaragi Senju sa sinabi ni Takemichi ay nung ipinutok na nga nung lalaki yung hawak niyang barel ay sinalubong nga ni Takemichi si Kawaragi Senju at niyakap nga siya ni Takemichi pabagsak sa sahig para makailag na din sa bala. At nung pagbagsak nga nilang dalawa ay tinanong nga ni Takemichi si Kawaragi Senju na ayos lang ba daw ito. Pero hindi nga dito mga lodi nakasagot si Kawaragi Senju sa tanong ni Takemichi kasi nakatingin na nga lang ito kay Takemichi. At dagdag pa nga dito mga lodi ni Takemichi ay hindi nga daw niya hahayaang mamatay si Kawaragi Senju. At feeling ko nga dito mga lodi ina-inlove na si Kawaragi Senju kay Takemichi kasi nakatingin na nga lang ito kay Takemichi. At nadismaya nga dito yung lalaking bumaril kay Takemichi kasi nagmintis nga daw siya at nung tinutok niya na nga ulit kay Takemichi yung baril ay medyo nabato na nga dito si Takemichi mga lodi at tinanong niya nga yung sarili niya na what should I do, ano na ang dapat niyang gawin. At nung ipuputok na nga ulit nung lalaki mga lodi yung barel ay napapikit na nga lang dito si Takemichi bilang tugon kasi wala na nga siyang magagawa. At nung pagpikit niya nga ay bigla ngang tumalsik dito mga lodi yung barel nung lalaki kaya napabukas nga ng mga mata si Takemichi. Dito nga sa pagbukas ng mata ni Takemichi ay nakita niya si Draken. At tinanong nga siya ni Draken mga lodi na ayos lang ba daw siya. At dito na nga din mga lodi nagtatapos ang chapter 220 ng Tokyo Revengers. Grabe mga lodi, ang ganda ng pasok doon ni Draken kasi kung hindi nga, imagine kung hindi nga dumating si Draken mga lodi ay talagang katapusan na din ni Takemichi. So mga lodi meron nga akong theory and opinion about dito. Then sa next chapter. So sa tingin ko nga mga lodi ay hindi pa nga tapos yung misyon ni Takemichi about sa pagligtas kay Kawaragi Senju. Kasi possible nga mga lodi na first wave pa lang yung nangyari. Then possible din kasi mga lodi na paparating pa lang talaga din ang Rokohara Tandai na pinangungunahan ni South Terrano.
which is yung mga nakita nga lang natin na yon ay mga Alipores pa lang. Possible na inunahan lang nila si Sao Terrano dumating sa amusement park, di ba? Pero malakas pa nga rin mga lodi yung pakiramdam ko na possible nga napaparating na din ang Brahman Gang. Kasi kung mapapansin nyo nga ay wala doon si Inupi, si Draken lang yung dumating. So gets nyo na siguro kung bakit. Baka pinuntahan na din ni Inupi yung Brahman Gang, di ba? Kaya theory ko nga mga lodi ay baka nga maglaban dito ang Brahman Gang at Rokohara Tanday. So mga lodi, para sa akin nga, as long as na nandun pa rin sila sa amusement park at as long as na hindi pa nga sila nakakaalis at natatapos yung gabing iyon ay grabe, hindi pa nga din mga lodi natatapos yung kalbaryo about sa pagkamatay ni Kawaragi Senju. Kaya dapat talaga mga lodi ay maging aware palalo si Takemichi. So